Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kalingban ng kalibatan ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng DOJ assures legal aid to Pilipinas traffic in Cambodia, support anti-human trafficking. Ating pamalaan mula DOJ ay tutulungan ito mga Pilipinang na-rescue sa Cambodia na nabiktima ng human trafficking doon bilang mga surrogate mothers o mga aanakan na mga kababaihan. Bigat yung pinasok na problema nito mga kababaihan na to, sila ay mga naloko dito. So, nasa 20 kababaihan ang na-rescue at 7 dito ang maaari ng umuwi. Subalit, ang natira ay maiiwan dahil sa mga buntis na ito at may kaharapin silang kaso sa Cambodia. Dahil sa krimen, ang surrogate mother doon. Ito ang bibigyan ng legal counsel ng ating DOJ para sila hindi maparusahan ng Cambodian government o makulong sa kasong ipapataw sa kanila. So may problema malaki dyan dahil sa bawal yung surrogate mother doon sa Cambodia. So ngayon, tutulungan ng DOJ itong ating mga na-rescue mga kababayan nito para hindi sila makulong. Dahil ito ay human trafficking na lumalabas yung itong mga bagay na ito. Kaya pwede sila ma-exempt doon sa maaaring kaso na ipataw sa kanila. Ngayon ang The Critics Promotions yung ating People's Anti-Crime Promotion ay marami sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang-tao. Sa isyong ito ng human trafficking at DOJ assures legal aid to Pilipinas traffic in Cambodia ay nagkasaboses tayo ng pagsuporta doon sa anti-human trafficking ng lipunang Pilipino at pagdating ito ng ating pamahalaan at itong particular ng issue ng surrogate mother ay lubos na matulungan sila ng DOJ o ating pamahalaan para mabigyan sila ng katarungan at maligtas anong maaaring parusahan sa Cambodia at pagtingin ang anti-human trafficking. So ating sinusuportahan yung anti-human trafficking sa bansa. So at ating hinihikayat ang lipunan ng Pilipino na tayo ay makisa dyan at iwasan natin yung tayo ay pumasok sa isang mabigat na o sa isang maring illegal na pag-abroad or iwasan natin na tayo ay pagpaloko sa pamamagitan ng mahusay na verifikasyon para malaman natin na yung ating pag-abroad ay hindi mga fake recruiter o tayo ay pinapangakuan lamang ng mga trabaho pero iba yung madadatnan doon, lalo yung mga minor. Yan. So ito ang problema natin dahil nga sa kahirapan ng buhay, syempre naiinganyo yung iba. Pero ang problema, naluloko lalo pag gumagastos. Yung iba naman, papasukin na yung mabigat ng trabaho pagpunta sa abroad. Kaya problema malaki yun. Kaya tayo ay magkaisa na labanan yung human trafficking, suportahan ng anti-human trafficking. At particular dito sa issue ng surrogate mother ay sana yung ating mga kababaihan, in spite of those na ating problema sa lipunan ng Pilipino na tayo naghihirap, so iwasan pa rin na maingganyo dyan or iwasan nyo na kayo maloko na dyan kayo pumatak sa ganyang klase ng mga trabaho na kayo ay pangangakuan, trabaho na katulong o katrabaho na ibang o kung ano mga trabaho. Pero pagdating mo ron, magiging ka sex slaves, prostitution, or yan, surrogate mother ang palalabas mo. So kaya problema malaki ang matat na mo ron, mga sindikato pala yan, mga nagre-recruit na yan, halimbawa, problema. So sinusuporta natin na
natin ang maiuwi na ang lahat ng mga kababaihan na nabiktima ng human trafficking bilang surrogate mother at hindi makasuhan itong mga nabuntis sa kumpulan. So nakakahabang ang kanilang kalagayan at nauwi sa ganito ang sinapin nila na nais kumita at magtrabaho kahit mahikayat pa sila na magawa at pasukin ng ganitong sitwasyon. Ito'y pang-aabuso sa kababaihan at kahinaan nila lalo na sa kabuhayan o kahirapan ng pamumuhay. So sana suporta natin na ang ating pamahalaan ng DOJ maiuwi na yung mga kababaihan na yon. So tayo ay maabang, mag-isa tayo na maiuwi na yon at sila ay hindi makasuhan doon. So siyempre yung ating mga kababaihan, so iwasan nyo na kayo ay yung makapag-abroad na maaaring kayo ay hindi nakasisiguro na yun ay isang tunay na recruitment. Baka sindikato, human trafficking ang kalabasan nyo. Ang pangako sa inyo, gagastos ka ng placement na malaki, magiging factory worker, o kahit pa sabihin mo decent job, or katulong, or whatsoever, pagdating mo doon, prostitusyon ang kapataka mo. Or else, dito nangikayat kayo na mag-surrogate mother, pero para kumita ng pera. So iwasan nyo na siguro kahit medyo tayo ay nagigikahos at nagigirap manipong na Pilipino, kapitan natin ay ang Panginoon Diyos para makalampas tayo at tayo ay makaahon na tayong umasenso. So tayo magkaisa na yung karapatan natin ay gawin ng ating pamahalaan at yung pamahalaan ay magpaglingkod ng mabuti. So mamuhay tayo ay sa karapatan. Nabigyan tayo ng pamahalaan ng sapat na trabaho para makapamuhay tayo ng maayos. Natin may taas nila para tayo ay nakakapamuhay na maayos, lalo kung nakararanas tayo hindi lamang nag-iikaw tayo na walang trabaho, kundi kung magkakasakit yung ating mga kapamilya, kailangan tayong pera, napasok yung mabibigat ng mga hindi natin gusto at ang masaklap napapahamak pa ng negosyo. So, ang ating pamahalaan ay bigyan ng sapat at sustainable na trabaho o negosyo ang mga kababaihan na nabiktimang ito upang makapamuhay sila na maayos. Mula sa hindi nabuntis at higit itong nabuntis na kailangan buhayin ng mga sanggol at sila ay dapat may kabuhayan. Nasuporta ng buting nila yung mga na-rescue na yan. Bigyan nila kabuhayan, bilang sila. Ang kababaihan sa Pilipinas, gawin nila lahat na sila ay makatrabaho. Yan. Yung mga housewife ay tingnan nila kung ano may tutulong nila para makatulong sila sa kanilang pamumuhay, or else kung kaya naman silang buhayin ng kanilang mga esposo ng mga lalaki na nagtatrabaho abroad din or even here, at hindi na sila tumulong sa pagkita ng pera kasi kusuhin nilang yung anak nila, bahay nila, walang ng problema yon. Pero kung kinakailangan na sila ay nabigyan ng trabaho, negosyo, malaking bagay yon para sa kanila. Pero kung sapat at awas ang binigyan ng isang lalaki, ay maganda naman yun. So sana ay magkaroon tayo ng isang mahusay na trabaho na sapat ang kita at lahat nabigyan ng trabaho o negosyo na kumikita ng sapat, maayos ayon sa karapatan. So, iba't iba ang kinasasapitan ng mga kababay, lalo ng mga minor sa abroad na nabibiktima ng trafficking. Kung kaya't pag-ibayuhin ang ating Migrant Workers Commission o offices at ating Department of Migrant Workers na lubos nilang gawin ang lahat upang walang mabiktima ng trafficking and abroad. Even local na makakaalis sa bansa for work or kakaibang pag-alis na maaaring human trafficking, lalo na minor. Sana yung ating pamahalaan, paigtingin yung kanilang kampanya, human trafficking, kagaya niyan. Yung iba pang hindi na nadidiscover, gawin nila ang lahat at yung preemption, yan, para katulong malibo na Pilipino na hindi mabiktima ng human trafficking, mga sindikato. Ganyan nyo na mag-abroad, pakiyatin ko, napunta ng problema, di ba? Malatang nila doon na maling trabaho, position, whatsoever, na hirap na. So ang ating pamahalaan ay pilitin na makapagbigay ng trabaho na magbibigay ng mabuting pamumuhay mula sa minimum wage in public at private sector. So pilitin ng pamahalaan na magbibigay ng sapat na trabaho
nasa standard yung sahod na kikitain at makapamuhay ng standard yung lingkod ng Pilipino. Maraming nag-abroad dahil malaki ang crowd sa abroad at hindi basta magagaling na professional lamang na may mahusay na opportunity sa abroad. So yung minimum wage sa abroad ay malaki kaysa dito sa Pilipinas. Kaya maraming nakikipagsapalaran sa abroad at maraming offer na trabaho kaysa dito sa atin. So ang problema ay yung maloko at mabiktima ng human trafficking o pasukin at mahikayat sa mga ganyang trabaho na magbubunso sa kanila sa kapahamakan. So yan ang mahirap. Maloko ka na mas sindikato ng human trafficking or mahikayat ka na magtrabaho illegally abroad. Yan. Yung iba't ibang nare-rescue yung nagtatrabaho sa mga gaming, yung mga ganun, naloko na ganun. Or prostitution, yan. Online sex, sexual, mga ganun yung napapasukan nila roon. Or else, maloko ka na malaking, kunwari ang sahod malaki, yung pala maliit, diba? Kaya problema, lalong minor yung kanilang re-recruitin. So yan, malaki ng problema. At lalong-lalo na mahikayat ka na talagang alam mo illegal yung pupuntahan mo ron. Kagaya ng surrogate, halimbawa surrogate mother, illegal yung pupunta, pero yun, mabubulyaso ka, mapapahama ka pa. Kaya tayo ay kaya dapat sana yung ating pamahalaan ay magawa nila na tayo yung lipunan Pilipino, full employment at standard yung sahod. Kung ganun na mangyayari, parang tayo nasa abroad. Kasi yung abroad, yung kanilang minimum wage malaki. Kaya kahit simpleng tao lang, kaya kumuha ng katulong. Kasi malaki yung minimum wage nila. Halimbawa, minimum wage nila mga 80,000, 100,000. Argila ka sa Pilipinas, 20,000 na katulong, di ba? Sa atin mahalaga na, ayaw katulong ka 20,000, di ba? Sa kanila, kaya nilang bayaran yon. Kung 100,000 sweldo mo, kuha ka ng katulong 20,000, kaya di ba, kaya mo sweldohan yon, di ba? Sa ating mga tayo. Kaya ganun yung mga nakakakuha ng mga ganyan. So kaya kung tayo maganda ang sweldo, maabot ng halimbawa standard, so makakabumuhay tayo ng sapat, may hindi na natin mainggan yung pag-approve. Kasi nga, sapat yung kinikita natin dito. Maliban na lamang talaga yung trabaho pang abroad, na kaya ng seaman, mga for abroad work. Meron kasing ganun na talaga ang trabaho, yung course mo, pagka-graduate mo, dapat mag-abroad ka, hindi dito lang, diba? Para mga ganun na mga trabaho. Meron talaga tayo mag-OFW at mag-OFW, hindi basta mainggan nyo ka magtrabaho ng abroad. Lalo na may malaking opportunity or doon kayo didestino sa abroad ng mga kumpanya natin na mag-expand or mga dito nag-invest dito, kinakailangan nila magbigay ng tao nila sa abroad from here, diba? Mga ganun. So dalangin natin na makauwi na itong mga kababayan na ito, lahat sila, at gabayan sila ng Banal na Santa Maria at lahat ng kababaihan. Maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamuhay sila ngayon sa kalooban ng Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. So, sana magabayan yung mga kababayan, maligtas sila doon sa mga iba't ibang mga paghimok at panluloko sa kanilang kahinaan na napapahamak yung ating mga kababayan. Maiadya sila sa iba't ibang mga kapahamakan na maaaring mangyari. Saan nila nasamantalahin yung kanilang kahinaan bilang mga babae. Una, particular yung usaping sexual na naging kahinaan ng mga babae at diyan sila maloko at ma-permission ng mga sindikato abroad, here, yan. And iba't ibang mga maaaring panluloko sa mga kababaihan na trabaho o whatsoever na pahirap na maaaring sabihin nila physical na abuso at whatsoever. So yun, muli maliwanagan ni Banal Santa Maria ang bansang Pilipinas mula pamahalaan at mamimiyang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, tuwinin yung karapatang pantao at mapayaran ng patas ng hustisya, iwasan yung mga abuso at katiwalian. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Yung mamamayan ay suportahan yung mabuting pamahalaan, karapatang pantao, mapayaran ng patas ng hustisya. Sa kaya makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, madaling kaunlaran, at higit sa lahat makapananampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos ng magaan.
at protektado. Yun. Sa halip na tayo ay mayroong kaguluhan, naghihirap tayo, so medyo yung ating pananampalataya, mahirap yung pananampalataya natin dahil nasa ganung klaseng kalagayan. Siyempre, kung naghihirap ka pananampalataya ka, kapag hindi nakas ang pananampalataya mo, kung naghihirap ka, maaaring mag-illegal ka, maaaring gumawa ka ng masama, di ba? Or ikaw ay maengganyo sa material na bagay, di ba? Mga ganung mga bagay. So kaya kinakailangan tayo ay may matibay na pananampalataya, para tayo ay maging matibay sa lahat. Kung ang ating lipunan ay yan, nanghihirap, may kaguluhan, matibay tayo. Pero higit sa lahat, kung magaan, mas makakapanampalataya tayo. Kung protektado tayo, nakapumumuhay tayo ng maayos, di ba? Kaysa yung nagkakagulo. So yun, muli, sana ay muli at maliwanagan ng lahat, at sana tayo nakapagsaboy naman ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang ganda yun.